ang leksyon sa sambayan ng Pilipino, mag-ingat po tayo sa mga deklarasyon ng Presidente dahil ito po malinaw na malinaw. Nagkaroon pa na po ng kumpirmasyon galing mismo sa pulis sa Czech Republic. Walang pag-aresto, walang pagdetine at walang pang-custody dito po kay Zaldico. Balikan ko lang po yung naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos ukol nga po dito kay dating Congressman Zaldico. Kasi meron pong post itong si Congressman Leandro Leviste. Basahin ko lang po, attorney. Ang sabi niya kasi rito, hindi dapat si BBM ang mag-report sa pag-aresto kay Zaldi. Lalo't siya mismo ang itinuro ni Zaldi bilang mastermind ng flood control. Paano paniniwala ng proseso kung ang akusado ang nagpaparesto sa nag-aakusa? Tama po yan, no? Dahil ang tama namang dahilan kung bakit, ang tanging dahilan pala kung bakit gigil na gigil siya kay Zaldico, si Zaldico tumatay yung testigo na siya talaga mastermind pagdating dito sa korupsyon, lalong-lalo na sa flood control projects, no? At tama naman si Leandro Leviste, no? Sino ka para mag-akusa samantalang ikaw nga yung naakusahan na ikaw ang mastermind, no? Ang nakakalungkot yun na nga, no? Bukod pa kay Zaldico, nandiyan naman yung 18 Marines na hanggang ngayon ay hindi pa formal na iniimbestigahan kung totoo mga sinasabi. Pero napakadami nilang detalyo na binabanggit na napakahirap naman paliwanaan na nagsisinungaling lang yung mga Marines na yan. Opo. So, ibig sabihin po, fake news ang inihayag ng Pangulo at kung fake news ito, siya po ba'y papanagutin ng Palasyo ng Malacanang kasi meron silang drive ngayon, anti-fake news. Hindi naman niya pwede parusahan yung kanyang sarili, di ba? Siya yung tagapagpatupad ng batas, pero kung siya mismo lalabag ng batas, anong aasahan natin dyan? No? Pero sa akin, ang leksyon sa sambayan ng Pilipino, mag-ingat po tayo sa mga deklarasyon ng Presidente dahil ito po malinaw na malinaw. Nagkaroon pa na po ng kumpirmasyon galing mismo sa pulis sa Czech Republic. Walang pag-aresto, walang pagdetine at walang pang-custody dito po kay Zaldico. Opo. At after nito kung mapapatunayan ano kaya ang magiging nito attorney kasi for sure sasabihin nila meron yan silang mga i-insist. Actually doon kanina sa balita naghahanda na rin yung PNP raw sa pag papauwi dito and hindi rin natin narinig ata itong DFA na meron pong kumpirmasyon mismo. Parang more on sa side ng gobyerno ng Pilipinas. Ganito po ba ang kalakaran if may isang Filipino citizen sa ibang bansa na merong pagkakasala or merong nagawang mali, na aresto po. Ganito po ba na parang sa side lang yan natin? Wala tayong naririnig na sa side mismo ng pinaka-ahensya at tsaka yung sa mismong sa bansa kung saan ito na nahuli. Unlike doon kay dating congressman din na Arnie Teves. Alam mo, ayon sa Vienna Convention on Consular Relations, obligasyon ng Czech Republic na ipagbigay alam sa gobyerno ng Pilipinas na naaresto si Zaldico kung totoong inaresto siya. Kasi kapag hindi yan pinagbigay alam sa atin, ayon sa desisyon ng International Court of Justice sa kaso ng Inre Avena, hindi po pwedeng maging legal ang proseso na gagawin sa isang dayuhan, sa isang dayuhang bayan kung hindi nabigyan ng notice ang kanilang consular office, no? So baliktad. Ang dapat ang Czech government mismo ang magbibigay abiso sa Pilipinas na arestado si Zaldico dahil obligasyon na yan sang-ayon sa tratado ng consular relations. Pero ito, wala ngang sinasabing ganun ang Czech government. Patunay talaga na fake news sila. Dahil kung talagang naaresto, obligasyon pa nga yan ng Czech government. So ang sinasabi ko nga, kung totoo na nasa custody si Zaldico at hindi binibigyan ng kumpirmasyon, it could only mean kasi humingi ng asylum itong si Zaldico. At napag-aralan ko naman kasi ang proseso dyan sa Czech Republic, kapag ikaw na-aresto because of illegal entry, immigration rules, obligasyon din ng gobyerno na sabihin dun sa taong na-aresto na po pwede siyang humingi ng asylum. Pero ang punto na sinasabi ko, sang-ayon sa international law, obligasyon pa nga ng Czech government na ipagbigay alam sa Pilipinas na inaresto ang isang Filipino national kung totoo ito. Opo, pero parang wala pa yatang pagre-retract doon sa mga unang pahayag attorney ang ating gobyerno po which is parang katakataka ba? Well, hindi katakataka, nakakahiya. Kasi presidente pa yung nagkakalat ng fake news. So at least alam ng Pilipino ngayon na huwag magtitiwala sa kahit anong sinasabi ni Bongbong Marcos.
In fact, wag din sila magtitiwala sa hindi sinasabi ni Bongbong Marcos dahil minsan hindi naman yan umamin na siya'y bangag. Ni hindi nga niya sinasagot ang katanungan kung totoo ito hindi. Ang latest and only thing na sinabi niya, I don't even have to reply to that. Diba? So, bakit yung paniniwalaan ng ganyang presidente? Opo, Attorney, si MJ po ito. Sir, meron po bang extradition treaty ang Czech Republic at ang Pilipinas? Sa inyo po pagkakaalam, sir? Wala po. Wala po. At yung pinangangalandakan nilang red alert, red notice alert, sabihin na natin meron yan dito sa Europa, hindi yan kinokonsidera na warrant of arrest. Lahat ng bansa sa Europa, dahil nga sa European Convention on Human Rights na ginagalang ang due process ng kahit sino, kinakailangan lahat ng pag-deport pursuant to lawful order of the court, hindi yan dahil sa red notice alert. Dahil yung red notice alert na yan, yan ay pakiusap lamang na pakiaresto kung narariyan. Pero wala po yung obligasyon sa parte ng Estado na arestuhin dahil tanging extradition treaty lamang ang magbibigay ng ganyang obligasyon. Pero maaari siyang pabalikin ng Pilipinas, Attorney, kung cancelahin ng Department of Foreign Affairs ang kanyang pasporte or canceled na po ba as far as you know, sir? Well, ang patakaran talaga, kung wala kang passport, pwede kang subject to summary deportation. Pero may proseso pa rin yung pagdadaanan. Hindi yan agaran. At ang pag-aaral ko dito sa Czech Republic, they're given until 500 days to deport. No? Ganun katagal. No? Kaya yung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na 1 to 3 weeks, sinabi ko nga magre-resign ako bigang abogado kung mapapabalik nila si Zaldico between 1 to 3 weeks. No? Pero ang katotohanan niyan, hindi natin alam kung nag-asylum na nga itong si Zaldico, pero ang aking payo sa kanya, dahil siya ay whistleblower, sa katunayan ng Bongbong Marcos mismo ang mastermind sa korupsyon ng Pilipinas, talagang may banta sa kanyang buhay at siya ay qualified para kumuha ng asylum. Attorney, based po sa inyong karanasan, gaano katindi ang pagpapahalaga ng mga bansa dyan po sa European Union sa mga kagaya pong mga individual na umaharap po sa panggigipit sa bansang kanilang pinanggalingan? Well, itong 1951 Geneva Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers, yan na dahil sa naging karanasan sa Europa na mas marami pa sanang namatay sa gas chambers ng mga Nazis kung hindi binigyan ng asylum ang mga Hudyo sa iba't ibang parte ng daigdig kasama na dito sa Pilipinas. Dahil meron tayong mga Hudyo na talagang hinayaang pumasok sa Pilipinas para makaiwas sa gas chamber. At dahil sa karanasan nito, tingin ko lahat ng mga bansa dito sa Europa alam kung anong asylum at alam nila na pinaka-importante karapatan ng mga asylum seekers, yung right to non-prosecution, hindi po pwedeng parusahan dahil sa illegal entry, at yung right to non-refoulement o hindi po pwedeng maipa-deport doon sa bansa na tinakasan dahil nga may banta sa kanilang buhay o sa kanilang pagkatao. Opo, yung breaking news na inyo pong binatawan ngayong gabi, Attorney, yung mismong si Zaldico ang nag-confirm sa inyo, kailan yun nakuha, sir, yung confirmation? Kahapon, nakarang araw, o yung mismong announcement ng Pangulo? 17 April, 10:34 a.m. my time. So, meaning to say, sir, meron kayong kumbaga, ugnayan ngayon ni Zaldico. Meron ba siyang mga naikwento sa inyo, sir? Kung meron man, hindi po pwedeng isiwalat dahil kasama na yan dun sa attorney-client privilege. Pero dahil nagiging issue kung ano ba ang katotohanan, tingin ko naman, Zaldico will not mind me confirming na yung balita that he is safe and sound, not under detention, ay nanggaling mismo sa kanya. Pero sir, kahit patikim lang, sir, nasabi niya ba na napag-utusan lang siya? O anong naging role niya? O sabi Congressman Mike Defensor, lumalabas nga na napag-utusan lang at bilang chairman ng makapangyarihang komite sa Kamara, ginawa niya lang yung trabaho niya, parang gano'n. Well, hindi na muna ako magkokomento dyan. No? At nagsalita na naman siya. Opo. Attorney, nako, nawala yung Okay, balikan lang natin si Attorney Harry Roque po, mga kapartner. Ayan. Opo. Oo, ang sabi nga niya,
Ang sabi sa kanya ni Tambaluslos, ang dahil siya ay naging sunod-sunura. Opo. Attorney, so ibig sabihin, sa tingin nyo po, hindi siya maituturing na mastermind dito po sa pinag-uusapan na ngayon na korupsyon, lalo na napag-uusapan itong sa mga manumalyang flood control projects? Well, sa kanyang kwento po, no? Ang nag-insert ng 100 billion, presidente. Ang nagdala ng kanyang kita na 25%, 25 billion, Zaldico. Ang pinagpuntahan ng pera, presidente. So sa tingin ko, siya ay naging utusan at hindi siya ang mastermind. Ang tunay na mastermind ng korupsyon, ang presidente. Opo.